Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang pagdepensa ni Junto Nakatani sa kanyang WBC World Bantamweight title kontra sa rank 6 ng WBC na si David Cuellar Contreras ng Mexico. Fight schedule February 24, 2025, nagaganapin po sa Ariake Arena. So dayo itong challenger na Mexicano. Sa bakbakan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight, prediction, comparison, at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado itong magkabilang panig, lalo na sa physical na appearance. At syempre, inaanayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuuhang video. At nang sa ganun, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan. Maaring ang inyong desisyon ay pumabor o tataliwas naman ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Maaring kunin yung basihan ang ating comparison or dito naman sa ating gagawing prediksyon sa naturang sagupaan. Dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin ding tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon naman sa ating comparison. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng challenger, rank 6 sa WBC ni Junto Nakatani na si David Cuellar Contreras ng Mexico. Bilang isang professional boxer, itong si Contreras po ay may impresibong kartada. 28 wins with 18 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad lamang na 23 anyos, height 5 foot and 8.5 inches, reach 7.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 64.29%. Last fight, May 31, 2024, nakasagupa si Jose Velasquez, panalo by unanimous decision, si David Cuellar Contreras. Karanasan o eksperyensya nitong si David Cuellar Contreras. So, mga idol, sinuri ko kung ito ba'y lumalaban sa Olympic, amateur, wala po tayong natatagpuan. So, ibig sabihin, dadako naman tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. So, magngalan tayo ng iilan sa kanyang mga nakasagupa na kung saan, para sa akin, nakapagbibigay ito sa kanya ng karanasan at syempre, kasama na doon ang pag-angat niya sa ranking na kung saan nga nagiging world title challenger siya sa WBC ni Junto Nakatani. So, siyempre, nangunguna si Jose Velasquez. Dating world title challenger po yan si Velasquez sa IBF noon ni Murodjon Akhmadaliev sa super bantamweight division. So ibig sabihin, nung kinasagupa ni David Cuellar Contreras, itong si Jose Velasquez bumaba sa bantamweight division. Luis Concepcion. Hindi po yan basta-basta si Luis Concepcion. At syempre, idagdag na rin natin yung ranking mismo. Sabi ko nga, rank 6 ito sa WBC at rank 2 naman ito sa WBO. So nasa top contender na rin pala si David Cuellar Contreras na makasagupa ni Junto Nakatani ngayong February 24. So ngayon, dadako naman tayo sa skills ito si David Cuellar Contreras. Mga idol, malimit talaga pagka Mexicano, boxer puncher. Oo, malimit po yan sa mga Mexicano. Pagka sinasabi naman nating boxer puncher, pwede ito maging pressure fighter style. So, magiging mahilig umabante, ganon. Defensive style, counter-punching style, brawler style. Mayroon itong si David Cuellar Contreras. Makamay, masipag bumato ng mga suntok, mga kombinasyon ito. Taglay ang timing, power, accuracy, hand speed. At syempre mga idol, sa height na 5 foot and 8.5 inches, malimit po ito na mas matangkad na opponent dyan sa bantamweight division. Dahil ang pagkakaalam natin sa bantamweight division, kalimitan dyan 5'5", 5'6", 5'8", talagang matangkad to para sa bantamweight division mga idol.
Oo, di bihira ang ganon sa bantamweight division, ganon katangkad. Hindi kalimitan, kumbaga. Oo. Marunong gumamit sa kanyang height and reach advantage. Oo, marunong gumamit gamit ang footwork. Ginagamit ang 4 na kanto ng ring. Ibig sabihin, moving around sa kanyang katunggali. Nagpapakawala ng maraming jab, which is tulong po yan sa long range na suntukan, yung jab, 1-2 combination. At syempre, sabi ko nga sa inyo, ito po isang boxer puncher. Lumalaban din po ito sa close range, mid range na suntukan. Pagdating sa depensa, masasabi kong average lamang ang depensa nitong si David Cuellar Contreras. Ibig sabihin, pagka average lang ang kanyang depensa, mga idol, hindi ito katulad sa masasabi nating eksperto sa depensa tulad ni Floyd Mayweather, Shakur Stevenson, Guillermo Rigondeaux at marami pang iba na may taglay-taglay na sweet science of boxing. Wala itong ganito. Wala siyang ganon. Normal ang kanyang depensa na malimit nating makikita sa mga boxer puncher na katulad niya. Ngayon, pagdating naman po sa tibay, durability ng boxingerong ito, masasabi kong may tibay. Ibig sabihin, pag may tibay, mga idol, hindi sa lahat ng pagkakataon. So ngayon, sa panig naman nitong kampiyon na isang Japanese fighter, Junto Nakatani. Bilang isang professional boxer, si Junto Nakatani po ay may impresibong kartada, 29 wins, with 22 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 27 years at ang height, 5 foot and 8 inches, reach 68.5 inches, south po ang stance, knockout ratio 75.86%. Last fight, October 14, 2024, nakasagupa niya si Tasana Salapat. Panalo by 6-round technical knockout si Junto Nakatani. So matagumpay ang kanyang pagdipinsa sa kanyang titulo. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya, karanasan nitong si Junto Nakatani. Si Junto Nakatani po ay nag-world champion sa flyweight division. Hawak niya dati ang WBO. Nag-world champion sa super flyweight division. Sa WBO pa rin yan. At nag-world champion naman siya sa bantamweight division. Hawak naman niya ang WBC. Ibig sabihin, 3 division world champion itong si Junto Nakatani. Ngayon, magngalan tayo ng mga iilan sa kanyang mga nakatunggali dito sa bantamweight division na masasabi nating di kalibre. RJ Cortez, isa yon. Tasana Salapat, na may kartadang 76-1. Biruin nyo yan, ang dami palang laban ni Tasana Salapat. Vincent Astrolabio, na kung saan itong si Vincent Astrolabio, kung di po tayo nagkakamali, 2-time world title challenger, kung saan sa pangalawang attempt nitong si Acero Astrolabio, ang itinagal lamang niya kay Junto Nakatani ay first round, na kung saan nga po mga idol, masasabi nating itong si Junto Nakatani kasi nga bata pa naman ito, so nakikita natin na na-adapt niya ang bantamweight division na kung saan isa siya sa nangunguna dyan. Sa skills naman ni Junto Nakatani, boxer puncher din po si Junto Nakatani. So ibig sabihin, pwedeng mag-pressure fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style. Taglay naman ni Junto Nakatani ang power, timing, at syempre masipag din kung bumabato ng suntok itong si Junto Nakatani. Sa kanyang depensa naman po mga idol, masasabi kong average lang din po. Ibig sabihin, may mga openings din dito na delikado na masamantala. O yan po, delikadong masamantala dahil may mga puwang or may mga openings din sa depensa nitong si Junto Nakatani. Ngunit sa tibay naman itong si Junto Nakatani, tanda natin 3 division world champion ito, pero hindi ko pa ito nakikita na bumaligtad. Excuse me po. Hindi ko pa ito nakikita na knockdown. Bagamat may laban ito na nakikita kong natitigilan pag tinamaan sa panga, pero yun nga, hindi pa ito nakasubok ng mabagsak. So may tibay din po. May tibay. Oo. So pag sinasabi natin may tibay, iba yan sa totoong matibay. Tulad na Gennady Golovkin, nila ni Donnie Ahas Nietes na ating kababayan, at marami pang iba, na natatalo lamang sa pamamagitan ng puntusan. So,
Di sa lahat ng pagkakataon, madadala nitong si Junto Nakatani ang tibay na yan. Nagkataon lang na kaya niya saluhin ang suntok ng kanyang katunggali. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. So dito naman tayo sa ranking. Nasabi ko na sa inyo kanina na rank 6 sa WBC itong si David Cuellar Contreras at rank 2 sa WBO. Ngayon, sa box rec naman tayo. Si Junto Nakatani, rank 1 dyan po sa Bantamweight Division. Out of 1,132 ka mga boksingero pang buong mundo sa Bantamweight Division, nangunguna si Junto Nakatani. At itong si David Cuellar Contreras, pang 5. So, ibig sabihin mga idol, talagang nangunguna din ang challenger na ito. Kasi nga, top ranking siya sa boxrec. So, ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance nitong maglalaban sa edad. 27 anyos si Junto Nakatani, 23 anyos si David Cuellar Contreras. Mga idol, nasa kasagsagang kalakasan itong si Junto Nakatani. Si David Cuellar Contreras, 23 anyos. So wala pa po talaga ito sa kanyang peak na pagka-prime. Tandaan natin, si Canelo Alvarez tinalo ni Floyd Mayweather sa edad na 22 or 23. Sabi ng maraming mga boxing fans, kasama na doon ang mga eksperto kuno sa boxing, which is ako, hindi ako eksperto ha. Wala pa raw sa prime noong nilabanan ni Canelo Alvarez si Floyd Mayweather Jr. So it means, wala pa rin po sa prime talaga si David Cuellar. Kaya, anong edad ba matatawag natin na nasa kasagsagang prime ang isang boksingero? Pagtungtong daw po ng 25 anyos. At matatapos po yan 35 anyos. Yan po ang sinasabi ng mga eksperto. So ngayon, disadvantage po yan kay David Cuellar Contreras. Ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matangkad si Contreras ng half inch. 5 foot and 8.5 inches ang kanyang height. Si Junto Nakatani man ay 5 foot and 8 inches. Pero hindi pa yan masasabi nating piho dahil ang edad na 23 anyos, tumatangkad pa po yan. Either mas matangkad ito ng konti. Malay natin, di ba? Kasi nga, ito sa record lang. Ngayon, sa reach naman tayo. Kung sa reach naman tayo mga idol, mas mahaba ng 1 inch ang reach nitong si Junto Nakatani. Kasi ang reach nitong si Junto Nakatani umaabot sa 68.5 inches. Si David Cuellar naman ay 67.5 inches. So, yan po. Lamang naman si Nakatani. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang stance. Orthodox at Southpaw. Southpaw si Nakatani, Orthodox si Cuellar. Ngayon, pwede maging advantage yan ni Junto Nakatani ang kanyang pagka-Southpaw. Dahil magbabago ang sit-up ni David Cuellar. Kasi nga, Southpaw kontra Orthodox. At syempre, pwede ring hindi. Dahil maaaring si David Cuellar ay nakakasagupa na rin ng mga Southpaw boxer. Oo. So ngayon, dadako tayo sa power. Knockout ratio na magkabilang panig. Ang knockout ratio nitong si Junto Nakatani ay umaabot sa 75.86%. Ang knockout ratio naman ni David Cuellar Contreras ay 64.29%. So, mga idol, knockout artist si Junto Nakatani, power puncher naman si David Cuellar Contreras. At kahit nga yung 64.29% knockout ratio, pwede na natin i-consider knockout artist yan. So, parehong may mga lakas o parehong power puncher ang dalawang maglalaban. So, delikado kung sino po ang unang magkakamali dito. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. Parehong aktibo dahil pareho sila napapalaban last year. Eksperyensya o karanasan, mga idol, lamang na lamang po si Junto Nakatani. Kasi itong si David Cuellar, hindi pa ito napapalaban bilang isang world title challenger. For the first time siya na mapapalaban sa ganito katindi 3-division world champion na katulad ni Junto Nakatani. So 60-40 po tayo dyan sa eksperyensya. Lamang po talaga si Junto Nakatani sa eksperyensya o sa karanasan. Ngayon sa skills, parihong boxer-puncher. Oo, at halos pariho din ang kanilang galaw. At inot ko din
na for the first time mapapalaban si Junto Nakatani sa ganito rin katangkad na katulad niya. Malimit na napapalaban itong si Junto Nakatani sa mas mababa sa kanya ng height, which is yun nga, lamang siya sa height reach advantage. Palagi po yun. Tulad din itong si David Cuellar Contreras na malimit mapapalaban sa mas mababa sa kanya ang height. Kaya dito mga idol, masusubukan ngayon kung ano ang kakayahan nitong si Junto Nakatani pagdating sa pareho niya ang height at syempre pareho din niyang power puncher. Additional disadvantage po sa Mexicano ang dako na pagdadausan sa laban. Bakit? Dahil nga siya ay dayo. Alam nyo nang ibig kong sabihin, hindi ko na yan ipapaliwanag pa. Dahil humaba na po ang ating video, umabot na tayo sa 15 minutes. So ngayon, dadako tayo sa prediction natin sa laban. Ay Kuya Dong Sports, sino Yamado? Yamado nga po si Junto Nakatani. Siguro mga idol, kasi nga hindi ko minamaliit itong contender na ito. 55-45 ang aking maibibigay. Hindi po 60-40. Oo. Dahil hindi po basta-basta din ang galaw ng Mexicano. Alam naman natin na pag Mexicano warrior, at alam din natin na ang Japanese fighter, Asiano at warrior din po yan. So magkasubukan ito ngayon. Parehong malakas, pareho ang tangkad, at syempre, dito to magkakatalo mga idol ko sino ang unang mapuruhan. Kasi imposible kung hindi to magkapuruhan dahil pareho talaga sila ng galaw at pareho din ang tangkad. Yun maganda. Match na match sila doon po sa height, reach, sa power mayroon din. Halos magka-match-match lang sila. Lamang sa experiensya at doon paggaganapin sa bansang Japan at kampiyon si Junto Nakatani sa labanan na ito. So 55-45 ang aking may bibigay na masasabi kong yun ang ating pagbibigay ng average doon po sa comparison natin. So ngayon, dahil labanan ito na knockout artist, syempre, ang prediction ko dyan, Junto Nakatani by technical knockout or knockout, mga anong round kaya Kuya Dong Sports? Siguro 1-8, posibleng magawa ni Junto Nakatani yan. Body shot or mukha, posibleng doon niya mapatamaan yan. At dahil sa hindi naman sa lahat ng pagkakataon na maglalaban ang parehong power puncher, maglalaban ang parehong knockout artist ay nauwi sa knockoutan. So, sa tingin ko, Junto Nakatani pa rin ang mananalo sa pamamagitan din po ng unanimous decision or split decision. So, ibig sabihin, pabor ako na mananalo si Junto Nakatani, knockoutan o puntusan dito po sa naturang sagupaan. Pero mas kampante ako na sabihin na sa tingin ko, kaya itong in-knockout ni Junto Nakatani sa bakbakan na yan. Ngayon, alam naman natin na ito ay boxing. At alam naman natin na sa boxing, hindi porkit liyamado ka ay makakapiho ka sa iyong pagkapanalo. At hindi porkit ikaw po ay dihado, ay tiyak na ang iyong pagkatalo. So, sa panig naman ni David Cuellar Contreras, una sa lahat, dapat talaga niyang in-knock-out si Junto Nakatani. Kasi kung mauwi lang ito sa puntusan, mauwi lang ito sa scorecard, at magkaroon ng closed fight, closed sa scorecard, malaki ang tsansa na posibleng sabihin ng mga huradong hindi nagiging sapat ang nagawa nitong challenger. So, kailangan ni David Cuellar na in-knock-out ang kampiyon para lamang makapiho sa panalo. Dahil once na mauwi sa puntusan, malaking trabaho yan sa panig ng challenger, dayo pa siya. At para sa akin, for the first time siya mapapadayo sa ibayong dagat. So, yun nga, pressure kasama na doon. Expectation, kasama na yan. Na magpapagulo sa kanyang isipan. So, yun nga, mga idol, pag nauwi sa puntusan yan, delikado siya na madadali sa tinatawag nating hometown decision, favoritism. Kaya, dito sa labanan na ito, kailangan talaga ni David Cuellar na in-knock-out si Junto Nakatani dahil matinding trabaho para sa kanya kung mauwi sa puntusan yan. At tagilid siya kung mauwi sa puntusan ang labanan dahil nga hindi po hamak na makamay at masipag din bumabato na suntok itong Japanese fighter. Pero hindi ibig sabihin noon na ako po ay pabor sa Japanese fighter, wala nang sansang matalo yan. Siyempre mayroon. Tandaan natin, power puncher, knockout artist din itong
challenger na si David Cuellar Contreras, mga idol, na kung saan umaabot po ang kanyang knockout ratio sa 64.29%. So, dahil sa matangka din po siya, posible talaga niya matamaan din, mapuruhan itong si Junto Nakatani. Kaya mapapalaban dito si Nakatani. Nasa tingin ko, sa panig nitong si David Cuellar, pagka makatama ito kay Junto Nakatani, may kalalagyan din si Nakatani na posibleng mag-knockout, makapabagsak. Siyempre, ang tumalo din kay Junto Nakatani. So may tsansa na manalo. Oo. This is boxing. Anything can happen. At lalo na't ito po ay nasa ating comparison na 55-45 lamang ang aking maibibigay. So may tsansang manalo din po itong challenger na kung saan alam naman natin na pag Mexicano, napakasipag po niyan bumato ng suntok. At alam naman natin pag Mexicano, warrior po yan. Kaya kaabang-abang ito at delikado din ang kampiyon dito sa laban na ito, mga idol. Hindi kataka-taka, hindi rin kagulat-gulat kung sakali madali dito si Junto Nakatani, which is tatawagin po yan ng marami na yan ay upset. Oo, dahil nga sa karanasan na taglay-taglay ni Junto Nakatani. At kung di ako nagkakamali, kasama ito sa top 10 sa pound for pound list. Kaya malaking dagok ito kay Nakatani sa oras na mapuruhan siya dyan o masingitan sa laban na yan, na kung saan hindi rin po talaga yan malayo dahil po sa height na kung saan halos talagang magkapareho lang sila ng height, mga idol. Oo, konti lang po ang diferensya, half inch lang. Kaya kaabang-abang talaga na laban ito para po sa panig ni Junto Nakatani, na kung saan para sa akin malaking pagsubok ito para sa kanya. At lalo na sa challenger. Oo. Hanggang dito na lamang ito, Bandung Sports PH. God bless.